Nagkaroon katuparan ng ilang siglo ang pagiging mailap na kapayapaan sa Mindanao. Formal na inanunsyo ni Pangulong Aquino ang isang framework agreement na lalagdaan ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front sa October 15. Ayon sa Pangulo, ang naturang framework ang magbibigay daan para matamo ang pangmatagalan, kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Sumentro ang tagumpay na proseso matapos kilalanin ng magkabilang panig na hindi naging matagumpay ang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM kasabay ng pagbuo ng bagong political entity sa rehiyon. The ARM is a failed experiment. Many of the people continue to feel alienated by the system. And those who feel that there is no way out will continue to articulate their grievances through the barrel of a gun. We cannot change this without structural reform. This is the context that informed our negotiations throughout the peace process. And now, we have forged an agreement that seeks to correct these problems. It defines our parameters and our objectives while upholding the integrity and sovereignty of our nation. This agreement creates a new political entity, and it deserves a name that symbolizes and honors the struggles of our forebears in Mindanao and celebrates the history and character of that part of our nation. That name will be Bangsamoro. Tiniyak na rin ng Pangulo na walang maiiwan sa mga Bangsamoro stakeholders na hatid na kabutihan ng framework agreement. Ayon sa Pangulo, may kapanatagan ng ibaba ang kanilang mga baril upang magbungkal ng lupain at magdala ng mga kalakal o produkto na inaasahang magbubukas pa ng maraming oportunidad sa mga Pilipino. We are doing everything to ensure that other Bangsamoro stakeholders are brought into this process so that this peace can be claimed and sustained by all. Sovereignty resides in the people, and consistent with the Constitution, a basic law will be drafted by a transition commission and will go through the full process of legislation in Congress. My administration has pledged to support a law that will truly embody the values and aspirations of the people of Bangsamoro. Any proposed law resulting from this framework will be subject to ratification through a plebiscite. Once approved, there will be elections. This framework agreement paves the way for a final enduring peace in Mindanao. It brings all former secessionist groups into the fold. No longer does the Moro Islamic Liberation Front aspire for a separate state. This means that the hands that once held rifles will be put to use tilling land, selling produce, manning workstations, and opening doorways of opportunity for other citizens. Nanindigan naman ang Pangulo sa sambayan ng Pilipino na mananatili ang gobyerno na ipatupad ang kapangyarihan sa larangan ng defense, security at iba pang mahalagang aspeto ng bansa. Ibabatay ang transisyon ng Bangsamoro alinsunod sa konstitusyon at proseso ng batas kasabay ng pagtiyak ng pagbibigay na patas na proteksyon at katarungan. National government will continue to exercise exclusive powers of defense and security, foreign policy, monetary policy, and coinage, citizenship, and naturalization. The Constitution and lawful processes shall govern the transition to the Bangsamoro, and this agreement will ensure that the Philippines remains one nation and one people with all of our diverse cultures and narratives seeking the common goal. The Filipinos of Bangsamoro, on the other hand, will be assured a fair and equitable share of taxation, revenues, and the fruits of national patrimony. They will enjoy equal protection of laws and access to impartial justice. Nabigyan daan ang hangad na kasunduan sa MILF sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Kasunod nito, pinasalamatan ng Pangulo ang binigay na tiwala at sinseridad ng MILF Negotiating Panel, ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, ang bansang Malaysia na nagsilbing facilitator at iba pang mga bansa na tumulong upang bigyan daan ang usapang pangkapayapaan. Nanawagan na rin ang Pangulo sa lahat na makiisa sa nabuong kasunduan ng gobyerno at MILF. Ayon sa Pangulo, hindi dito nagwawakas ang pagsusulong ng tunay na kaunlaran at kaayusan sa Mindanao. Nakatakdang ilathala binalangkas sa prinsipyo ng kasunduan sa mga pahayagan at official gazette ng pamahalaan. Basahin po sana natin ang kasunduang ito, hindi bilang sila at kami, kundi bilang nagkakaisang tayo sa ilalim ng bandilang Pilipino. Tapos na po ang panahon ng hindi pagkakaunawan. At kung isipin natin ang kapakanan ng isa't isa, oras na lang ang usapan. Oras na lang bago matapos ang karahasan. Oras na lang bago maabot ang normalidad sa buhay ng mga Pilipinong nasa Bangsamoro. Umabot tayo sa puntong ito dahil sa tiwalang pumalit sa pagdududa. May mga hamon pa po tayong kakaharapin at hinihimo ko ang bawat Pilipinong naghahangad ng kapayapaan.
gumawa po tayo ng paraan upang lalo pang lumawak ang tiwala sa mga araw na parating. Manganganak ito ng sunod-sunod na tagumpay. Tuloy-tuloy ang magiging pag-abot ng estabilidad. Damay-damay ang buong bayan sa pag-unlad ng isang bahagi ng Pilipinas. Diretso tayo sa katuparan ng ating pong mga pangarap. Alam po ninyo, may edad na rin ako. At mas may edad po ng kaunti sa akin si Alhaj Murad. Darating ang panahon pareho kaming wala na sa poder. Nagkakaisa po kami sa hangaring magpamana sa susunod na salinlahi na mas mabuting sitwasyon sa mga bahagi ng Mindanao na matagal nang pinupunit ng hidwaan. At dahil po sa kasunduang ito, pwede na kami mangarap. Malapit na ang panahon na kapag may dayuhang bibisita sa Pilipinas, kasama ang mga lalawigan ng Bangsamoro sa listahan na kanyang pupuntahan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.